Now, dun sa mga natatakot, paano pag nagkagera na? That's not gonna happen. I already made my point about that. China will not waste their resources para makipaggera sa atin kasi nga they have bigger fish to fry, which is Taiwan. At saka huwag kayong matakot dun sa mga missile na sinasabi ni Aimee Marcos. Unang-una, wala siyang kredibilidad para magsabi na may mga missile plans. 'Di ba? Are you telling me na mas may nalalaman pa siya kaysa sa mga intelligence natin? Saka sabi ko nga, andito na nga ang US troops. And they're not stupid. You have no idea how the US troops reacts pag may namatay na isang sundalo. As a Filipino-American, I'm telling you, they will respond with full force. While tayo, mayroon tayong sariling diskarte kung paano natin pakitunguhan ng China, sila, pag tungtong pa lang nila dito, nakamonitor na ang lahat ng galaw ng China. They have all the technology and resources, experience, and always ready for a blown war, for any eventuality. Bawat galaw ng US military, palaging advanced at planado ang bawat taktika. Hindi sila pupunta dito para mapahamak. Bago magplano ng launch ang missile ng China, na-intercept na ng US at nabomba nila yung location. At kung makalaunch man sila ng China ng missile, bago dumating dito yung missile, na-intercept na yan dyan sa South Korea at saka Japan. Bakit ang daming Pinoy na takot mag-retaliate sa China? Pero pag nasa social media, ang tapang-tapang. Gustong-gusto makipag-away sa kapwa Pinoy. In-explain ko na before na ang China talaga ang takot sa gera. Economic-wise, resource-wise, and pride-wise. Yung military might ng China sinasabi nila, it's a weak power. They don't have the experience and expertise for war. They don't have the economy and full resources pag nagkaroon ng full-blown war. Idagdag mo pa yung mga palpak na mga armaments nila. Kaya nga nagre-resort sila sa gray zone tactics. Nang sinimula nilang harassment, they use water cannon, military lasers, etc., blocking and ramming the boats. Gray zone tactics nga lang talaga. Hello mga nerds! Welcome back at Nerds Point. I'm your host for today, Ember the Nerd. By the way, to all the Americans, say that the Star-Spangled Banner yet wave, or the land of the free, and the home of the brave. Happy Independence Day, America! You know, I was fascinated by the United States system of government. That time I was working on a project about the governments of the world, and I found out that some systems are great, and some sucks. And I was amazed by the fundamental uniqueness of America. I mean, majority of people these days around the world, when they describe the United States in one word, most of them would say freedom. Yes, freedom. Some would say phrases like the land of the free, land of milk and honey. Oh yeah, abundance. Land of opportunity, the American dream, etc. And some would say equality. That everyone has an equal opportunity to become anyone you want to be. Yes, you can be anyone you want to be in America. Unless, of course, if you break the law. So as a Filipino, I was more fascinated by this fundamental idea of equality under the law. That no one is above the law. That not even the president. Yes, I know, right? Actually, it's the same system in the Philippines because Americans installed that system after World War II. But so then I came to America and I get to live with Americans,
And that's how I realized there's very much difference in the Philippines. Very much difference. That the law can be bought in the Philippines, yes. Oh, what a surprise, right? Not so in America. That everyone is equally following the law, and anyone who breaks it will surely get accountable. Then eventually, I became a United States citizen. And then that's when I learned the true nature of the government system. That there's a great divide among people when it comes to politics. It's very much polarizing. It's like cats and dogs. Seriously. You're either voting Republicans or Democrat, a conservative or a liberal. And people who are moderate independents, they're insignificant. Mostly they fade away in obscurity. So I voted based on the policy and previous performance of the party. But as a moderate, still, I have the equal right to vote. It's my voice and everyone's voice is equal. So going back to this idea of equality, the forefathers' idea stemmed from the experience of the people on that time. Most of them came from Europe and were being persecuted by their kings. Or they're fugitive from the law, perhaps. I don't know. So they built this foundation that we, the people, are equal under the law. They set up the checks and balance and established the fact that there's no king in America. Well, not anymore. There's now king in America. This latest decision by the Supreme Court changes that idea. It is now fundamentally set up that the president is above the law and may do what he wishes without getting accountable for it. I don't hear any laughter because you know it's true. I know I'm greeting you a happy Independence Day, but this is a sad, sad day for America. Because Americans are no longer independent from the persecutions of a king. Because a king is now born, and get ready, because you may now get persecuted by the king if he wishes. I'm still flabbergasted that the Supreme Court goes against this idea built in the Constitution. And America's Great Divide is playing a major role on the political fallout. You see it right away. Republicans very much welcome this decision because it favors their candidate. And of course, Democrats despise this decision because it also affects their candidates in the campaign. But whether you're Republicans or Democrats, everyone can't deny about the future ramification of this. That this decision is a dangerous precedent for futures to come. It's the enemy of the states, the enemy of democracy. Last time I checked, Americans unite when there's a common enemy. Oh well, we'll find out come November. Happy 4th of July, everyone. Okay. We'll be right back for more. Magandang gabi mga kabalitaan! Exciting ang mga balita natin sa linggong ito. Narito ang mga headlines. Senator Cayetano at Senator Binay parang aso't pusang nagbangayan at ginawang palengke ang Senado. Kinastigo ni Senador Escudero katawa-tawang 35 pisong aumento. Amy Marcos
Mas may alam pa kaysa sa mga intelihensya ng Pinas? Kalokohan, ayon sa mga kritiko. Alice Go, hindi na naman sisipot sa Senado o malamang hindi na sisipot kailanman. Kibuloy, alam ni Digong kung saan nagtatago, pero secret daw. Sa AJK hearing, Bato de la Rosa ayaw sumipot at puro palusot. Trillanes sirang plaka ayon kay Bongo. AFP papalag na raw at maniningil ng 60 million sa China. Good luck ayon sa mga netizen. Hinastigo ni Senate President Chess Escudero ang 35 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon sa mga labor groups, hindi man lang ito makabili ng 1 kilong bigas. Talagang katawa-tawa ang increase na ito. Tanong ni Escudero sa RTW-PB Board na nagdesisyon ng nasabing aumento, saan ba sila bumili ng bigas, nag-grocery, nagpapalengke, pa-share naman kamo? Dahil palagi nilang palpak ang kanilang kalkulasyon. Dating Presidente Rodrigo Duterte, alam kong nasaan ang puganting leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon sa dating Pangulo, secret daw kung saan. Biglang naging champion of human rights itong si Digong hinggil kay Kibuloy. Matatanda umabot sa 2 batalyong pulis ang umaresto sa pastor, ngunit failure ito. Pinag-aralan pa ng PNP kung maaari bang kasuhan si Duterte for obstruction of justice. May 25 missile target raw ang China ayon kay Senator Amy Marcos sa kanyang TikTok post. Reaksyon ng mga netizens, may alam pa pala itong si Amy kaysa sa ating intelligence agency? Makikipag-coordinate naman ang AFP sa Senador hinggil sa missile claim na ito. Git ng mga kritiko, pag in-entertain nila yan, abay, tanggap nila na mas magaling pangas sa kanila si Senator Amy. Magpahayag naman sa AP Chief Bronner Jr. Napapalag na ang mga sundalo sa muling pagharas ng China. Komento naman ng mga kritiko, natauhan din pero ba't ngayon lang nila naisipan yan? Tumaas ang tensyon sa West Philippine Sea sa nakaraang harassment ng mga Chinese na ikinasugat ng mga marinong Pinoy. At kamakailan ay patuloy pa rin ang harassment ng mga Chinese nang magsagawa ng rescue operation ng Pinoy Coast Guard sa sumabog na bangka ng ilang mangingisda. Gayet pa ni Bronner, sisingilin nila ang China ng 60 million para sa damage ng equipment at kinumpiskang mga armas. Ayon sa mga netizens, good luck kung makasingil sila. Alice Go, hindi nga ba makakasipot sa susunod na Senate hearing? Pahayag ng kanya abogado ay masyadong distress ang mayor ng Banban dahil sa kinakaharap na patong-patong na mga kaso. Git naman ni Senator Hontiveros, ang pagkasakit para hindi sumipot sa hearing ay hindi pwedeng maging excuse ng alkalde. Ayon pa sa senadora, kung mental health ang concern ng alkalde, ay mas magandang magsabi siya ng totoo dahil mas stressful umano ang magsinungaling. Maaring arestuhin na si Mayor Go kapag di pa rin ito sumipot sa Senado. Matatandang wala pa rin inilabas na hold departure order para sa alkalde ang mga investigador. Komento naman ng mga netizens, good luck na lang kung sisipot pa itong si Mayor Go, malamang anila ay nakatakas ng alkalde. Hindi rin sisipot si AJK House Inquiry ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang dating PNP chief na si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Bato, hindi siya dadalo sa hearing dahil hindi rin dadalo ang kanyang boss na si Digong. Inimpasize pa ng senador na tutugon lang siya sa tawag ng taong bayan at hindi kay Manuel na tinawag niyang brat. Sagot naman ng Representative Manuel ay dapat bang maging accountable ang government official? Ayon pa sa kanya, sayang ang posisyon nitong si Bato dahil ayaw sumupot at nagpapalusot. Pinabulaanan naman ni Senator Bongo ang mga akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes dahil sa umunoy paulit-ulit na akusasyon ng huli
Matatandang tinawag ni Go si Trillanes na si Ramplaka. Government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo. Ang inaward nila sa tatay at kapatid. Isang atakdog at tamat itong si Trillanes na ginagawang negosyo ang manira tuwing eleksyon para kumita opak ni Go. Nagbangayan naman sina Senator Binay at Senador Petro Cayetano na parang mga aso't pusa sa Senado. Kaugnay ito ng 23 billion na lumubong budget sa ginagawang bagong Senate building na dating hinahawakan ni Senator Binay. Takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Henry. My point, there's no such thing as 23 billion sa DPWH. Makikitang nag-walkout na parang high school itong si Binay sa mga patutsada ni Cayetano. At may balak pang mag-file ng ethics complaint laban sa kanyang kabangayan. Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Nabuang ka na day, pasaring naman ni Cayetano. Tabuang Kanaday. Enjoy naman si Senator Robin Padilla sa inasal ng mga kasama niya sa Senado. Ayon sa kanya ay normal lang ang ganyang bangayan. Himutok naman ng taong bayan, akala namin ibinuto namin kayo sa Senado. Hindi palengke. Yan ang mga nakakalukang balita sa linggong ito. Hanggang sa susunod mga kabalitaan, ako si Cassandra Contes para sa Late News. Welcome back mga nerds. So let's react dito sa latest na pahayag ng AFP Chief General Browner Jr. tungkol dyan sa West Philippine Sea. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? Hindi po yung lalabis. Bakit ngayon lang nila naisipan yan? Yan yung sinasuggest ko noon pa na dapat meron tayong firm reaction using the same tactics sa China. Remember I said before, water cannon to water cannon? Chinese knives against Pinoy arnis? Exactly, a firm response. But it doesn't mean we are declaring war. We are just defending ourselves. We are not the aggressors. By using the same great tactics laban sa mga Chekwa dyan. Hindi ko maintindihan, bakit ang daming Pinoy na takot mag-retaliate sa China? Pero pag nasa social media, ang tapang-tapang. Gustong-gustong makipag-away sa kapwa Pinoy. Ano yun? In-explain ko na before na ang China talaga ang takot sa gera. I already gave my point. Watch this. Una, sa ngayon, they are saving their war resources for bigger fish, which is Taiwan. Pangalawa, pag nagdeklara sila ng gera, buong mundo ikokonde na sila. Western sanction is a breach. Pangatlo, nakaposisyon na ang US bases sa Pinas ngayon. Madadamay ang US sa conflict. Pangapat, US will not allow this. Kasi kailangan nilang Pilipinas. Strategic location natin. Isa ito sa chain of islands na kailangan ng US para ma-contain ng China. So China talaga ang takot sa war, and they know it. They always be on the losing end here. Economic-wise, resource-wise, and pride-wise. Yes. Kasi kung gusto na talaga nilang gera, noon pa, dapat nag-declare na sila ng war kung talagang hindi sila takot sa US. Common sense lang ito eh. Yung nakikita at nababalitaan yung military might ng China, sinasabi nila, it's a weak power. They don't have the experience and expertise for war. They don't have the economy and full resources pag nagkaroon ng full-blown war. Idagdag mo pa yung mga palpak na mga armaments nila. Kaya nga nagre-resort sila sa gray zone tactics. They are buying time.
Nang sinimula nilang harassment, they use water cannon, military lasers, etc., blocking and ramming the boats. Gray zone tactics nga lang talaga. Nung malaman nila na nandito ng US troops sa bansa, then yun, nag-gauge na nila ang response ng Pinas. Okay, no retaliation policy palang style ng Pinas. Effective ang harassment nila. So, continue lang sa pambubuli. So, kudos dito sa decision ng AFP to change their tactics and be more assertive. Ganun naman talagang dapat sa mga bully. Dapat sa simula pa lang umalma ka na, establish mo na kagad yung ground mo. Now, dun sa mga natatakot, paano pag nagkagera na? That's not gonna happen. I already made my point about that. China will not waste their resources para makipaggera sa atin kasi nga they have bigger fish to fry, which is Taiwan. Isa pa, andito na mga US troops. You have no idea how the US troops reacts pag may namatay na isang sundalo. As a Filipino-American, I'm telling you, they will respond with full force. At saka, huwag kayong matakot dun sa mga missile na sinasabi ni Aimee Marcos. Unang-una, wala siyang kredibilidad para magsabi na may mga missile plans. Diba? Are you telling me na mas may nalalaman pa siya kaysa sa mga intelligence natin? Baka na-mix up lang yung nakita niya. Or nananaginip lang siya ng mga time na yun. You never know. Diba? Hallucinations. Diba? Saka sabi ko nga, andito na nga ang US troops. And they're not stupid. While tayo, mayroon tayong sariling diskarte kung paano natin pakitunguhan ng China, sila, pagtungtong pa lang nila dito, nakamonitor na ang lahat ng galaw ng China. They have all the technology and resources, experience, and always ready for a blown war. Full-blown war. Already for any eventuality. Bawat galaw ng US military, palaging advanced at planado ang bawat taktika. Hindi sila pupunta dito para mapahamak. Bago magplano ng launch ang missile ng China, na-intercept na ng US at nabomba nila yung location. At kung makalaunch man sila ng China ng missile, bago dumating dito yung missile, na-intercept na yan dyan sa South Korea at saka Japan kasi may US bases din dun. Diba? Common sense lang. Tulad nga ng sabi ko, this is just common sense. US military is not stupid. It's the most dangerous military in the world. Kahit pag samasamahin mo pa yung Russia, North Korea, China, kayang tapatan niya ng US on multiple battlefront. And this is not a sci-fi. I'm not kidding. They have the experience of multiple threats on multiple theaters since World War I. Diba? Tulad ng sabi ko nga, meron silang experience, technology, para ma-preempt ang anumang attack. Remember, hindi lang naman sa Pinas may US bases, nakapalibot sa China ang bases ng US. And how about yung mga military forces ng mga allied countries? Australia, Japan, UK, Germany, buong Europe. Diba? So hindi ko alam ba't takot na takot kayo sa China. Kaya huwag kayong matakot yan sa mga missile na yan. US will never allow one American soldier na mapahamak. And that's their mentality. Alam ko mentality ng mga kano. Also, in fact, posturing itself and projecting power is the best deterrence of war. Kaya nga nakaposition na yung mga military bases ng US sa palibot ng China. Kasi they already project that power na any moves ng China ay madali nilang mamamonitor. Ano sa tingin mo, bakit ba may mga balikatan at joint naval exercise? Para dun yun. Para ma-maintain yung coordination ng mga alyansang bansa kung sakaling may gagawin ang China. Siyempre, ang China naman may counter moves din sila. Parang video games ano. Yan nga, yung South China Sea, kasama na dyan ang West Philippine Sea. Yan lang talaga ang habol ng China dyan. Para makapag-build ng mga military bases sa mga islands dyan. Para pantapat nila dun sa chain of islands ng bansang nakapalibot sa China. Kaya dapat natin ipaglaban yung West Philippine Sea kasi yan ang isa sa strategic location ng China. Pag ginibap mo yan, magkakaroon sila ng kaunting advantage, kaunti lang, against the alliance. At isa pa,
ang natural resources dyan sa West Philippine Sea, ito, importante ito, ay malaking ecological effect sa mga islands dito sa bansa natin. Ito, importante ito. Fact check nyo. Hindi ba't sinira nga nila yung mga corals at mga giant clams dyan para maitayo lang yung mga military bases nila? Tapos nag-overfishing pa sila dyan, nagano ng mga oil rigs, so wala talaga silang pakialam sa consequences ng destruction nila dyan. Basta ang gusto nila ay ma-establish yung strategic location nila. Tapos yung mga nahuli nilang isda, sa sarili nating economic zone, ini-import nila sa atin, binibenta. Eh, di ba malaking kalokohan yan pag tinanggap natin ang ganyang sitwasyon? Alam mo yun, parang tayo ginigisa sa sarili nating mantika. Papayagan mo ba yun? So pag give up mo yan, palagi na lang tayong bibili ng isda sa kanila. Alam naman natin na hinuli sa lugar natin. O di ba? Hindi lang to para sa atin, para sa future ng generation natin eh. Pangalawa, tulad nga ng sabi ni PBBM, yung problema sa South China Sea is a world problem. Hindi lang yung mga bansang malapit yan ang apektado. Yung South China Sea kasi isa sa main passage ng world trade shipping. So pag nakontrol na yan ng China, pwede na lang i-hostage ang economy ng buong mundo. Eh, hindi naman gagawin ng China yan. Anong hindi? Eh, yung West Philippine Sea pa nga lang, kinokontrol na nila, pinagbabawal nila ng fishing at resupply mission. Hindi ka dyan. Diba, common sense. So, akala nyo hindi tayo apektado. Pati tayo damay dyan. Kaya yung mga tao na makasarili, ayaw nang makialam sa problema, sasabihin na, problema na nila yan. Yun ang akala mo. Dapat advance tayo mag-isip eh. Ngayon, dapat iniisip natin yung kapakanan ng lahat, hindi yung sarili lang natin. Yan ang lagi kong pinopromote sa mga komentary ko. Yung di natin pakikialam ay pwedeng magdulot ng kasiraan sa mga neighboring countries natin. So, akala natin hindi tayo apektado, eventually sa atin din babalik yan. Para naman doon sa mga nagtatanong, bakit maka-US kayo? Di ba dapat neutral lang tayo? Dapat lahat kaibigan natin, pati China. Pala kaibigan naman talaga tayo, wala namang problema dyan eh. Pero, sasagutin ko yan sa pagbabalik ng Nerds Point. Ibang topic na kasi yan. At saka medyo mahaba-habang explanation yan para malinawan kayo. Magandang talakayan yan eh. But, by the way, nire-reiterate ko lang na dapat di kayo basta-basta naniniwala sa mga napapanood nyo online. Konting na lang, may napanood ka, paniwala ka agad. That's why I implore you na mag-fact check muna kayo. Lahat ng mga sinasabi ko, fact check nyo. So you would know if I'm bullshitting or not. Ganun lang yan. We'll be back, mga nerds. Tinulungan nila mga mahihirap na bansa, especially sa Africa at Asia. Pero lumalabas, hindi pala pagtulong yun. Death trap pala yun. Yung mga yun nga, binanggit ko kanina. Panggugoyo pala yun. Alam mo naman natin na ganyan ang galawan ng China. Iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Kunyari, pagkaharap ka, kinakaibigan ka. Pero pag talikod mo, binobolja ka pala.